ang aba. Maokai. So, Hecarim. Oy! Ezreal? Shadow Isles ang labanan natin mga Lods. Maokai, tapos sinagot agad ang Hecarim, which has still been the #1 pick sa jungle. Actually, kung may pick rate nga tayo sa higher elo, Hecarim talaga yung isa sa pinaka-influential pick. Now, this Zona is most likely going to the hands of their support player na nagbago na nga dahil nga sa Team Rebenga ang lalaro ay si Zia. Tapos sobrang galing pa na sa mga utility champions, diba? Yun yung mga Mismo. paborito niya. Kaya, yun lang! Lumabas na yung Talon. Yan ang isa sa pwedeng targetin ngayon ni Wise. Yes, pwede. You have also the possible na medyo may sumilip kanina. Pero yung Talon, masasabayan nito sa pag-ikot ng Hecarim. Alam naman natin kung gaano rin kabilis sa pag-responde itong Hecarim. But right now, Varus naman as their carry para sa Team Wise. Ang pinaka-kailangan mag-ingat dito sa Team Rebenga ay yung Zona. Kasi Sobra. nakikita ko na talaga yung angulo Siya yung na titignan hahanapin. ni Wais dito na pag nakita yung Zona ay talagang magkakaskagan ng ultimate Aatrox, ipipick na rin dito for the top lane, most likely ng Team Rebenga. Pero ang katanungan kasi na meron tayo dito is, hayaan ba nilang makapag-Twisted Fate dito si Sungit? Kasi pwede, di ba? Sungit, Twisted Fate, soft counter para sa isang Talon. Saka, ang ganda ng team fighting na kaagad dito ng Team Wise. Kasi kahit hindi pa sila po pick dito yung ibang mga champion na gagamitin nila. Overall, yung 3 picks pa lang nito, nakakatakot na kaagad eh. Kasi sabihin natin, sige, Team Rebenga, all in sila sa team fight. Sa Chain of Corruption lang, pwedeng mawatak na kaagad yan. Yeah, actually, dalawa yung pwede nilang i-mid-range o long-range engage dito. No? You have the Chains of Corruption, you have the Nature's Grasp, na alam mong pwede ka talagang maabot any moment. And syempre, considering din yung kanyang Twisted Advance na itututok mo lang. At yun na nga, nawala na kaagad dito. The supposedly Ezreal angle, hindi rin naman first pick for the first few ones. Kaya instant, mawawala muna siya dito. Yeah. May Ashe pa naman si Mirmo. Pero kung mag-Ashe dito si Mirmo, may enough damage ba sila? Definitely. Kasi Hecarim dito may damage na, makunat pa. Same as Aatrox. So posible nga no, na makita ulit natin yung ikatlo sa Splash Brother na si Mirmo on that Ashe. Definitely worth monitoring, pero ito muna ang target. Sa top side naman, Garen at Renekton ang tinanggal dito ni Rebenga. Possible kaya na mag-severe dito si Mirmo kasi bukod sa movement speed at ayun na nga mukhang hindi na. Sabi, wag. Hindi pwede. Hindi pwede Kita ibigay. na namin. Masyado na kasi mabilis. Considering na meron ka Zona, meron ka pang Hecarim, tapos Severe. Ang lakas ng re-engage nila or disengage at all para maiwasan nga itong setup na pwedeng ilagay ng isang Maokai. So ayan, Zaya pa din. Isa pa rin to sa, I think, most pick ni Mirms. Sa Glam Slam hang Zaya has self-peel. Tapos surprising amount of damage din come mid-game. Kaya itong si Mirmo ay nagdi-default back sa Zaya. Pangatlo niya na to or pang-apat kung hindi nagkakamali. Tama. Oo, ganun. So para naman sa Team Wise, ano ang kanila magiging galawan dito? Kasi itong Varus pwedeng mid lane pa to di ba? Mid lane. Aba! Uy! Aba! Sino to? Si Azul to, no? Oo Azul nga. top lane. Malamang sa Uy! malamang. Ay, hindi. Joke lang. Joke lang daw. Naalanganin ako sa Sage kasi hindi siya magandang matchup sa Aatrox eh. Definitely not. Tatlong hampas, kalahati kagad yung buhay ng Sage. Kaya medyo mapapaalanganin yung, at least yung laning phase ng Sage sa topside. So ang gagawin na lang nila, focus sila sa small skirmishes, which is the overall strategy palagi ng Team Wise. Na gumagana talaga. Ang lakas sila makakuha ng momentum, lakas sila makakuha ng snowball, tapos talagang todo na lang sila sa pagbully ng kalaban nila. Twisted Fate. Okay, Orn. Okay, Orn. Napakaganda ng team fighting nila rito. Meron silang Call of the Force God, Nature's Grasp, no? Mula sa malayo. Tapos yung dalawa, kailangan lang nilang ingatan. Isipin mo, may Destiny ka, tapos ma-identify mo kaagad yung position nila. Pwede kang gumamit ng 3 ultimates na mamimili ka na lang kung sino pwede mong targetin. And this is Zaya na merong Feather Storm, pero definitely may chance pa rin na ma-dodge na yun. Pero kasi sa dami nga na meron sila dito, may Gold Guard ka pa. And then yung Twisted Advance na one tap lang din, maaabutan ka talaga. Medyo mamumroblema tong ating mga squishy backline para sa side nila Rebenga. Vladimir. Okay na rin. Kumbaga, kapag sumugod dito yung Team Wise, pwedeng makahanap din ng angulo dito yung Team Rebenga pang re-engage nila, pang kontra kahit papano. Pero sobrang nakakatakot kasi yung lineup ng Team Wise. CC, madami kasi masyadong CC. After ng blood pool mo, what's next for you, di ba? Iisip ko yung angle. Definitely pagdating sa team fighting, late game, Vladimir, isa sa mga pinaka-kinakatakutan. Merong presence of outplay, yun nga sa Sanguine Pool. Pero sa laning phase kasi,
pwedeng bakuran ng Varus ng Sobra. Vladimir. Diba? May auto-attack advantage ka. Of course, innately, strong naman talagang isang Varus pagdating sa laning phase. Nakadepende na lang kay Rebenga kung paano niya alalayan yung laning phase Tama. dito ng sungit. It's all about managing the early game. Kasi sobrang snowball ng composition dito ng Team Wise at yun talaga yung gusto nilang gawin. Team Rebenga, ang daming scaling sa kanila. Vladimir, Zaya, Aatrox. Tapos may Sona pa na pwedeng tumulong sa kanila. Lalo na sa Hecarim. Yeah. So kailangan hindi sila mabuli kaagad dito ng Team Wise. Mid-game power spike, siguro sa mga first objectives, pwede na kaagad sila bumawi. Yun nga yung nabanggit mo, no? In terms of laning phase, meron ka naman Twisted Fate dito na pwede rin maging present sa roaming capabilities ng isang talon. So talaga magiging uphill battle to para sa Team Rebenga kasi kailangan nila makuha yung scaling kaagad nila or talagang mapupunta ito sa Team Wise on how repeatedly they can just group up and storm itong mga laning nitong mga nasa Rebenga. Sa top side, ang normal na pinipick sa Ornn, Aatrox, diba? Parang, parang, alam mo, kung hindi pa natin alam kung top Maokai to or support Maokai, diba? So maraming options. Pero, one of the known counter picks sa mga tanks sa top side ay Aatrox. Oo. Tayo mga magbabayan, sustain lang rin naman. Ay, top side ang Ornn. Okay. So, support na lang yung Maokai. Tutulong dito kay Overdream. Pwede na rin, kahit papano. So, manage lang ng lane dito ang gagawin ni Azul. Oo, kumbaga itong trend ng LRT2 ipapadala niya pero considering nga na din sa Aatrox medyo magkakaroon siya ng window to farm. Ano pang cancel nila? Ang Call of the Forge God? Wala masyado, no? Nakaka-fear. CC talaga magiging problema natin dito sa side Hindi nila. reliable. Pagdating naman sa laning phase, of course, double range. Ang ganda ng simula in terms of laning phase para sa side nila Gia. At ninirmo kasi alam naman natin na kumbaga bigyan mo sila ng lane advantage. Kaya nilang snowball yan. Magkakaroon tayo ng konting check mula dun sa ating Twisted Fate. Twisted Fate ang imi-mid lane pala nila rito over the Vladimir. Ang maganda sa Vladimir, hindi mo basta-basta tatamaan ng stun ng Twisted Fate. Pero Yes. ang dali makaka-rest back dito, ang dali makakatulong ni Shaco, sigurado, dahil sa kanyang destiny. Kaso para sa may mid lane, takas na muna yung Nahuli knock-up. na yata. Oo. First blood kaagad, Team Rebenga. At hindi lang basta-basta si Rebenga yung kailangan mo abangan dito. Yung mga ganitong klaseng pwedeng gawin ni Yamada to roam around and have this early game advantage na meron nga sila. Kumbaga, tinake advantage nila before pa magkaroon ng Destiny. Nakakabulag yun ng 1 minute and 30 mga lods. Ang bumisita sa'yo ay yung Baron Laner. Mukhang agad nasa kalamangan siya eh. Una pa lang nakita natin Wait! yung pag-push ng wave. Kasi ito na may laban sa bot lane na kala ni Wise. Ang ganda na mag-snare nun. Exhaust ginamit na rin. Mukhang si Mirmo Ay, gusto. oo. Flash out na muna. Nasaan na yung pullback? Wala pa yan. Okay, wala na yan. Ay! Huli! Na-touch, no? Kaya ba? Isang moto na lang. Flash in. Overdrive. Oy! Kakayanin pa. Grabe ang lapit naman nun. Sayang naman yun. Pero may isa na naman. Binisita ulit. Oo, ito this time yung kabayo na ang pumunta dito pero kitang-kita rin naman natin yung bakbakan dito sa bot lane, no? Yes, they might be switching pero yung outplay potential na meron dito si Mirmo. Nakakabigla no, na yung nangyayari nga dito sa bot lane yung pullback na rin ng Feathers most likely is naka-cooldown pa kaya hindi pa talaga kinomit. Pero si Whites nakakuha ng king dun sa may bandang ibaba before even reaching level 5. Yun yung malaking bagay doon. Ito na si Wise. Actually, hindi nga eh. Assist lang nakuha na sa may bottom lane kaya baka hindi maging maganda ito masyado Okay para na sa yun. Wise. Kill and assist is pretty much the same. Para sa isang Especially assassin, early game. no? Oo. Hinahanap pa yan, sigurado. Yan ang gusto dito ng Team Wise. Maghanap pa pwede nila ibuli na lane tapos talagang titikit nga nila kaagad. Mahirap lang. May mid lane nila, Shaco. Talagang nabubuli na rin. Kasi ito nakaka-score niya at kailangan niya siguro ng kill. Actually, ito ko yan. Kasi napit agad yung flash eh. Alam naman ng Team Rebenga yan eh, no? Punish lang yung mga walang flash. Actually, halos kalahati pa yung cooldown. Hindi, sorry, 1/4 na lang pala yung cooldown ng flash user sa ako. Pero hindi siya pwedeng umadvance ng ganun. Yes, nakita na natin yung isang Twisted Fate eh. Hindi siya ganun ka-mobile talaga when in terms of laning phase. One na spend mo na. Ang iyong gold card, sobrang vulnerable mo na. Kaya once na na-dodge na yun, na Sanguine Pool or the Blood Pool itself, pwede ka na mag-re-engage. Pwede ulit yung bisitahin ni Hecarim. Isipin mo, gaano kabilis yun compared sa isang Twisted Fate. Sobrang bilis indeed. Ultimates are available and we have 1 minute before the first objective spawns up. So, sa ngayon kasi, sa pro play, kadalasan hindi na talaga muna ginagamit yung mga ultimate na yan.
heading into the first potential fight. Kaya baka magkaroon lang tayo ng battle for vision around the objectives, and knowing Rebenga, yung kanyang success rate sa pag-smite ng Dragon, Mataas talaga. ang taas-taas. Ngayon lang i-challenge Johnny Wise. Para last, kumbaga no, semi-finals lang natin sila nakita na hindi nakakuha ng goal. Yun lang. Pero sobrang panalong-panalo pa rin sila sa laban nila. So ngayon, talagang kailangan makahanap ng paraan ng Team Wise na pigilan silang magpangolekta ng Dragon Stacks. At ito na, nakita mo na rin ang ating recall timers dahil nga alam natin na pwede nang lumabas ang mga objective anytime. Kaya ngayon, makikita mo na ang pag-over nila at tuloy-tuloy lang naman ang pagpwesto ng ating mga teams. Medyo in terms of vision ay nahayaan lang din nila. Talagang basahan lang muna tayo dito. Kita dito si Wise. Habang na si Jaya din, sakali na pwede nila mahuli. This time, nag-group up Rebenga! ng Team Wise. Oh, Oy! ito na naman dito ni Rebenga. At wala na kaagad si Sisi Wise. sa atin, Kailangan Sisi. nila tumakas pero hindi sila pinipigilan. Walang patakas ang isang maokay, Dragon. Instant takedown. Grabe. Kills tapos objectives, kuha ka agad. Sinubukan naman nila yun, no? Nature's Grass na may kasamang Chain of Corruption. Kaso hindi nila na-layer ng tama. And it's too late dahil nawala na kaagad doon si Wise. Makaka 2-4 to dito ang team nila Rebenga. Sinabi nga natin, success rate ng smites ni Rebenga is actually going strong dito sa ating first 5 minutes ng laro natin. Nakita natin yung ease of execution. Rebenga going in, di ba? Onslaught of Shadows. Tapos may follow-up pa ng disco ball ni Gia. Wala talagang galawan para sa Maokai. No counterplay, tas ang laki kaagad ng kalamangan na nakita natin dito sa Team Rebenga. 3,000, 2 objectives. Ngayon, sobrang may hirapan na si Wise. Yun yung pinaka isa rin sa pwede natin tingnan na angulo dito, no? Team Rebenga, once na weather nila yung mga storm ng CCs, ng layerings na meron dito, ang Wise, pwede sila mag-hit back and be more confident about it. Eh dahil nga, medyo makunat sila dito and they have to sustain na manggagaling sa isang zona at yung kanila, sabihin na natin yung dito kay Rebenga mismo, yung Hecarim, meron siyang innate sustain. And then you have also the Vladimir. Once na ma-survive nga nila lahat yun, pwede pa silang lumaban ay na prolonged team fight. Mismo. First Herald, Samon dito sa may mid lane, butas na to. Diba? Counted na yan eh, diba? Oo, Kumbaga, sa basketball, calculated. listang mo na ang mid lane tower. Top side, pwede magkaroon ng dive. Naku. Yung ward, makunat yan, pero pare, makunat ba yan sa apat? Apat Ay, kaagad! Ako, sugod na kaagad dito yung Team Rebenga at sobrang layo kasi ng mga members ng Team Wise. No counterplay. And yun nga, dahil nga nabutas na yung mid lane, kailangan yung depensahan ng Team Wise. Medyo na ano sila dito eh. Pili lang yung pwede nilang gawin. At yung Ornn, naging chick-chack Ornn dahil nga minani-mali lang dito ng team ng Rebenga at Ops, pwede may silang nahuli? pumili ng easy kill. Nahuli yata si Mirmo dito, pero madulas pa rin yan. Susubukan makatakas. Acer's Grass, gagamitin muna dito ni Rox. Uy, ganda na Wala pushback nang niya. takas. Kaso yun Wala, lang. ano? Malayo. Ano si Mirmo ang nahuli? Si Mirmo ang nanghuli ng puno. Oh, di pa tapos! Gutom na Walang gutom! gubat. Naku, si Yamada talagang gigil na. Chain of Corruption ginamit na muna sa kanya. Naku. Wise, 3 naghahanap versus 1. ng oportunidad para makalasit dito. Disco ball! Grabe naman Ay, yun! nahuli yung tatlo! Hindi kayo pwede sumugod sa amin. Stone Kami plate. ang susugod sa inyo. Buhay pa rin naman dito si Azul. Siya ako, naghahanap dito ng pwesto. Pero wala. Gigil na gigil si Yamada, men. Gigil. Sakay ng Ferrari, napakabilis talaga ng isang Aatrox. Wala eh. Teka lang Kumbaga, ha, wala pa yung Yumos doon na sa lagay na yun ha. Component pa lang yung item ng Yamada, pero nasa advantage eh. Yung napaganda yung early niya dahil nga nagawa niyang bumisita kay Shaco at yung pag-push niya ng wave dito against na ng LRT na box out ng tuluyan. So yung Pansin. mga gold na nakuha niya gives a lot of item and giving him the confidence ngayon. So, 6,000 gold lead at 8 minutes Ayun. into the game. Wala pang to rin nakukuha dito yung Team Wise. Yep. Samantalang Team Rebenga nangungulekta na at sobrang ang bilis ng scaling nila kaagad. ang bilis kasi ng pressure point nila eh, no? Talagang access! Ay, wala lang. Commercial. Relax lang, relax lang. Oh, testing lang namin kayo. Oo nga. Testing lang. Teka lang ha. Natawa tuloy ako. Kala mo may clash na nangyari. Ito Oo yung nga. ayun na! Ayan Huli na! ka! Takbo ka na! Susubukan na makatakas dito. Dito Call may of the dash pa rin Force naman. God. At ayun na nga, niram na nga sa may gilid. Kaso nga lang, may isang naputinarya. Oy, Si Gia. tumatakas! Hindi makatakas si Wise. Kakayanin Inaabol? pa. Wala naman na dito si Rebenga. Pero si Yamada Oy, nasa ilalim na. nagtatatalon! Mabilis, malikse. Parang Spider-Man lang. Atras, gold card mula sa taas.
Ay, Muna. magandang vision Uy! yun. Featherstorm, gagamitin na rin nila dito. And the Tinamaan snipe pa rin! with the piercing arrow. Huli ka! Nahuli si Kuya Mirmo. Kala nyo, Nasa pool ka na naman! ay, nako! Grabe talaga! Team Wise! Ito, mukhang ito na ang Najumong. pagbangon nila. Ang ganda pa ng knock-up dito kay Rebenga. Pero Ay. kakayanin ba nila Hold back. makakuha dito ng Infernal Torre? Chains. Ang hirap! Kaso ba, mayroong Naklear na, mayroong naklear na. harang eh. Actually, oh. successful defense na eh. Naklear na yung minions. Long lane to ha. Nagmamadali na naman si Yamada rito. Oo, alam, Beep, beep. alam nila na na-cooldown nga sila doon sa previous na laban, kaya pwede pa sana. Kaso, Dragon malaki kasi. na. Malaki Oo. na rin yung gap na distance. Ayan, summon mo muna. Summon muna ng, actually, isa yan sa mga favorite play talaga ng mga top lane. Yung mini Scorpion nga, yung mini Skarner, pwede habang bumabak ka. Lumalabas yun eh. So, one of the micros na ginagawa dito sa top lane. Now, Rebenga going for the second dragon. So, possible 3 out of 3 objectives. No contestation dito ng Team Wise. Ang hirap eh. Hindi nila kayang kumontest dito kahit subukan dito ni Wise. He will just put himself at the risk of being taken down. Kaso nga na kahit Oy! Team Ten! Ayan Sinanting na nga nga. lang dito na Team Rebenga! Nahuli, pinasok na sa mismong jungle, and ito na nga. Uy, another grabe! re-engage Wow! sa kanila. Ganda naman With the nun! Call of the Forge God, dahil meron na tayo tayong disco ball dito, pero siya ko, pinapasok na ng tuluyan. You have the blood pool na magagaling dito kay Ay! Sungitan. Pinag-iigop yung mga dugo. Ayan na! Dahil nga, pati na rin ang tren ng LRT na tila ba holiday, magsara ka muna. At lahat naubos dito ng Team Rebenga. May Torre pang bonus. Diretso to ha. Kaya to, kaya to. Kaya ng tier 3 to. Inhibitor tower open for the taking. Pwedeng dumalawa kasi pati yung sa gitna ay piniprep up na rito ng Team Rebenga. Ako, tulos na 11 minutes pa lang, pero susubukan na naman nila ngayon. Drive-thru muna dito. Si Wise nakakuha ng isa. Si Rebenga na takedown niya. Sungit naman ang papangalawa. Kakayanin ba? Knock up. Ayun! Secure pa rin yung kill. Jaya medyo pulado na. Kailangan siyang Ay, tulungan. gandang dodge. Ni Yamada, medyo mabilis naman. Nagmamadali yung puto. Flash out! Kasi Ay, uli ka na Pinapauna naman. na. O, si Mirmo. subukan niya. Andito naman si Yamada. Bulwark. Kaso nga lang, masyado na mainit ang pressure dito ni Wise. Si Mirmo nakapinunti na dito. May Apat. nakasama. Si Ay! Yamada. Alam, makukuha dito si Yamada. Siya pa ang na-takedown nila. Ang ganda ng counterplay ng Team Wise. Although wala pang Baron, pwede nilang araruhin ang mga Torre, strategic objectives, bonus gold available. At kaso nga lang, papunta naman na dito sa Rebenga at super low na rin kasi ng ating Torre. Kaya kahit papano, may objective pa rin silang maibubul sa kills and objective. Halos same Rebenga? lang din ngayon. Tigidig. Pero Rebenga, Ayan na. gusto lang i-deny itong Oo. jungle camps na meron dito si Wise. And napaka-epektibo Ay, niya ay. para sa isang Uy, talon. kita to, Yun nakita lang! to. Naku, Pangalawang Ipet. beses na! Pwede ba uli dito si Wise? Flash out naman! Ay, Buhay pa! grabe! Ang dulas mo naman masyado, Wise! Pati yung cameraman natin nalilito na sa action. Na-enduan tayo lahat eh. Ankle breaker eh. Na-ankle breaker tayo eh. Crossover observer natin, Baron Hafelt. Call of the Forge ka, ginamit na may teleport pa dito si Wise. Kakayanin ba nila makakuha ng steal dito? Nakakalahati pala sa HP ka! Ay, nake. yung laban! Binibigyan na dito na Rebenga sa Team Wise at hinahabol na Good nga. stun. Pati si Shaco hindi makakatakas. Ito na nga yung sinasabi nating sustain na meron dito ang Team Rebenga. Dalawang magkaibang laban yung inatinan nila, kaya nagawa nilang hatiin yung miyembro ngayon ng Team Wise. Yung AoE capability sila, hindi nila na-maximize. Buhay pa si Wise, pwede makasteal. Milagro, mangyayari nga ba? Hindi na, ang layo na. Respeto daw sa mga elders, kaya hindi na muna lalapitan dito ni Wise. Nahanap muna ng ibang angulo, but Baron secured para sa Team Rebenga. Medyo nakahinga na dito ngayon ang Team Rebenga. Kaso nga lang, pag tinignan natin pagdating sa goal, Team Wise, hindi naman sila masyadong dihado pagdating sa goal dito. Kanina 6,000 yan, Yes. going 8,000, pero nakahinga sila nung nakakuha sila ng mga shutdown gold nung simula ng laban sa bottom lane. Iyon na nga yung masabi natin eh. Kumbaga hindi pa rin nawawala yung X-Factor dito ni Wise na taga, sabihin natin, carry and the damage dealer habang yung utility na dinadala nga nung kanyang mga miyembro napapakinabangan ng sobra. Ang problema rin kasi siya yung Uy! overgrade. Grabe. Uy, nakakatakot yun ah. Stasis enchant. Pero na-timingan yun. Alam ngayon ni Wais na walang stasis. Itong zona nga natin, napanligtas sa kanyang sarili. Nonchalant ADC. Ito ang si Mirmo ay nagsisimula na mag-push ulit. Baron buff. Ayan, secured na pare. Akit na sila ngayon dito sa Inhibitor Tower. Meron pang mid lane na pinupush dito ni Yamada pati ni Sungit. Nature's Cast, Destiny. ginamit na inaalam nila kung saan ang pwestuhan ng Team Rebenga. Tatlo! At ayun na nga ang knock-up. Kailangan na kagad mag-ulti dito ni Mirmo para at least medyo Banta na okay ang naman pwesto ang na fast kasi. break. Grabe yun! Sungit! May
May side lane pressure bigla ni Rebenga at huli-huli kagad yung backline. Si Wise mabubuhay ba? Hindi! Ace, linis ni Team Rebenga. At Rebenga ngayon ang dumidiretso na rin with the 2 towers down. Pwede nila itong tapusin dahil nga they have the Baron buff in first game na manggagaling ngayon sa Team Rebenga. Good afternoon, sabi ng Team Rebenga. Ito, welcome to the Grand Finals. Game number 1, nandurog ka agad. Nagmalamoses na naman si Rebs eh, no? Oo. Tropa niya pala yun. Yo, bud! Yo, bud! Yo, bud! Pasok naman siya sa gitna. Hati na naman ng Red Sea. Hati na naman ng Team Wise. At dahil nga dyan, 1-0 tayo. Ladies and gents, mukhang sa game number 1, pwede talagang mag 4-0. Ay, Talaga. no, sa estado ng pinakita nila, no? Si Oo. doon pa lang. Malinis. Sa early game na nagawa nilang i-identify Yamada with his rotation early on para ma-press on yung pressure sa ating iba't ibang lane. Napakaganda kaagad nun. Kaya nagawa niya makuha yung much needed items niya into the mid game na nagwala na siya. Grabe ba naman kasi? Top laner biglang nasa mid lane ka agad, level 2 pa lang. First blood ka agad kay Shaco at nahirapan na kaagad makakuha ng early momentum. Di ko rin alam yung Team kung Wise. paano na yung posible yun sa totoo lang. Gulat din ako eh. Parang ang pinaka... Kasi unang-una sa lahat, kaya ako nasabing medyo mahirap i-execute yan. Aatrox, medyo madali naman iwasan yung kanyang pullback, yung kanyang mga knock-ups. Basta meron ka pang flash. Vladimir lang rin naman yung kakatandem niya doon sa may bandang gitna, which is wala rin naman siyang crowd control. Feeling ko, ano siya, na-burn na yung flash ni Shaco kay sungit pa lang dahil nga yung sustain na lang. meron. Oo. Tapos, nag-flash into the Infernal Chain. Dahil isang sisi lang naman talaga, kaya mo Oo. nang i-burst ang Yun lang. Twisted Fate. So, yun lang yun yung pinaka-possible. Dahil nga, alam ni Yamada na ahead siya sa lane niya, nabubuli niya yung Ornn eh. So, pwede niyang i-invest yung flash niya on a different lane para ma-convert into a bigger win. Mahirap talaga yun para sa Team Wise. Isipin mo ba naman, dalawa yung jungler dito ng Team Rebenga eh. Gumagamp, hindi lang si Rebenga, pati si Yamada na rin. Asim lang, Kuya Shaco. Oo. Overextended, di ba? Yun na. Overextended, Twisted. overconfident. Hindi pwede. Twisted Fate ka, lumalagpas ka sa linya. Sabi nga ni Coach Rick, yellow line. Yellow line! May hindi tayo pwede lagpasan. Oo. Kaya kailangan play safe lang talaga. 1-0 tayo, Team Rebenga, Team Wise, babalik sa drawing board. Hindi